Ito guys, may gagawin na naman tayong isang Xiaomi Poco M3 Pro. So ito ay walang power. Test natin. Ayan. Ang problema nito guys, minsan lumalabas yung logo ng lightning pero nawawala. Yun yung problema niya, hindi tumutuloy yung power. Ngayon, isi-share ko na naman sa inyo kung ano yung gagawin natin. Dahil yung error na to ay madalas nagkakaroon ng problem sa CPU. So, kadalasan ng trabaho natin yung CPU. Ngayon, iti-test muna natin sa power supply para malaman natin kung ano yung gagalawin natin, kung ilang voltahe yung lumalabas. Ayan, gagamit tayo 4.2. Tapos dito natin sa voltahe kung ano nakalagay. 198, 97 to 205, 212. Yan guys, pag ganito guys, 220, nagbabago. Pag ganito, ibig sabihin CPU to. So, i-re-reball natin yung ganitong sakit. Wala tayong papalitan dito guys, kundi i-re-reball lang natin. So, yung mga ganitong sira, hindi to sa power IC. Huwag nyo na i-reheat kung may encounter kayo. Huwag nyo i-reheat kasi kadalasan, may encounter ako na ganito, may reading sa power supply pero walang reading sa schematic charging. So, ang error pag ganun ay sa power IC, wala dun sa may CPU. Ang reading kasi ng CPU, pag nag-reading ng 0.3 to 0.4 sa schematic charging, tapos pag tinira mo naman sa power supply, nagbibitaw siya ng 190 to 160, tapos nagbigay din siya ng 220 pero hindi tumutuloy. Ibig sabihin CPU ito. So wala tayo ibang gagalawin. Galing ito kay Boss Ruel Paho. Boss, ito na yung unit, no? I hope na makita nyo yung unit nyo na ginagawa natin. Shout out sa inyo, sir. Shout out din. Mag-shout out ako sa mga palagi kong nakasubaybay sa lahat ng upload kong video. Salamat kay Boss Jomar Narsudin. Shout out sa inyo, sir. Kay Boss Miggy Marcel from Cavite, Tansa. Shout out sa inyo, sir. Kay Boss Ri Dailisan from Ordanita City. Shout out sa inyo, bossing. Shout out naman kay Boss Macnell Hartley. Shout out naman kay Boss Gabs Bon Luciano. Shout out naman kay Giovanni Ramos from Jasaan. Shout out naman kay Boss Id Braga from Dayangdang Street, Naga City. Maraming salamat, sir, sa lahat ng mga nakasubaybay sa channel ko. I hope na wala kayong sawang manood at nakasuporta sa channel ko. Kung bago ka man guys dito sa channel ko, I hope na makatulong sa inyo to, yung mga solusyon na ginagawa natin. Subscribe ka lang sa channel ko para lagi kayong ma-update sa mga bagong upload natin. So ito na guys, nabakbak na natin yung CPU. Medyo makunat talaga yung CPU na to, kaya medyo matagal. Ang kagandahan lang dito, merong ibang ganito na silyado, merong iba naman na wala. Pero itong ginagawa natin, walang sealed ang CPU niya, kaya mas madali lang natin nabakbak. Madali lang natin gawin ito. Ang gagawin natin, reball lang, linis, tapos reball yun na. So lalapag na kaagad natin. Kadalasan kasi nagkakaroon to ng putol pag yung mga hindi talaga siya naka-sealed. Madalas napuputol yung mga pin out. So yun lang ang ginawa natin. Kailangan yung mga kulang dito, madudugtungan lang natin. Yun yung madalas na solusyon dito, reballing lang. Wala tayong pinapalitan. Ang gamit ko dito ay hindi ko kinakapalan yung lead para hindi tayo mahirapan magbalik dahil yung PCB board na to medyo makunat. Dalawang patong lang yung gagawin natin mamaya pag nag-reball ako sa CPU para mabilis siya kumapit. So ito yung procedure na ginagawa ko sa kanya. Hindi ko kinakapalan yung lead kasi pag makapal mahirap siyang pakapitin. Kaya makunat kasi yung mga pin out dito. Kumbaga para siyang hilaw. Matagal kumapit yung lead. Kaya ang technique dito ay nipisan lang natin yung pag-reball ng CPU para sigurado siyang mapapower natin.
Yung kadalasan kasi ng reading ng mga Android tulad ng mga ganitong unit sa around 300 to 400, talagang medyo tagil tayo dyan dahil bihira talaga siya nabubuhay. Kadalasan doon palit na ng CPU. Hindi katulad nito na sa around 100 plus hanggang 220 ay madalas nagkakaroon ng error. Rebooling lang, hindi tayo nahihirapan, hindi na tayo nagpapalit ng mga CPU. Ayan nga guys, yung mga nagtatanong sa akin na ginagamit ko yung Rosin Blocks. Nabibili yan sa Lazada, Shopee meron, na dati kong kuha is nasa 15 pesos lang. So mas mura yan kaysa sa ginagamit natin na Amtech na flux. Sa akin kasi yung ginagamit ko pagdating sa CPU, yung Rosin Flux, kasi pag tumigas siya para siyang simento, matigas na matigas. Lalulusaw lang siya pag ininitan natin. So, yun yung ginagamit natin. Yung paglinis dito sa mga lid-lid, yun ang gamit ko, yung Amtech. Tapos, pag naglapat na ako ng CPU, kaya Power IC, ginagamit ko yung Rosin Flux. Mas komportable ako sa ganun guys, kasi yung pakiramdam ko pag yun ang ginamit ko, parang nakasealed yung nakasealed yung pyesa. Yun yung maganda ron. So, marami nagtatanong sa akin kung saan nabibili. Sa Lazada, Shopee, doon ako kumukuha. Ayan. Yun lang guys. Sana makatulong sa inyo yung mga ganito nating ginagawa. Sa mga bagong technician, sana makatulong ito na madali nyo kagad malaman kung ano yung sira ng unit. So, pag nag-reading kasi tayo ng isang unit na patay, madali natin malaman kung ang motherboard may reading na count doon sa power supply, pero walang reading sa charging ng schematic. Pag patay siya, saksakan mo ng charger, walang count na lumalabas. Ibig sabihin, sira ang power IC. Yun madalas lumalabas. O kaya charging IC. Kasi mayroong charging IC na kasama na yung power IC niya. So, yun yung kagandahan sa ibang pyesa, na pag hiwala yung power IC, mas madali natin ma-detect. So, ganun lang siya kasimple guys. So, I hope na makatulong talaga yung mga ginagawa natin. So, dito magre-reball na tayo para malaman kaagad natin kung ano yung kakalabasan. Ayan. 2 patong lang yung gagawin natin dito guys, para manipis lang siya bago natin ilapag. Ayan. Medyo mabilis yung pagka natin dito, kasi yung CPU na to hindi na siya silyado. So hindi na tayo naglinis ng matagal, kasi yung silyado yun ang nagpapatagal sa atin, yung paglinis ng mga glue. Ito guys, pangalawang patong. Last na to ilalagay natin, tapos doon na uulit salpak na natin. Ayan. Ayan na. Gagamitin natin dito guys yung Rosin Flux. Hindi tayo gagamit ng Amtech na flux. Yung Rosin Flux, pag nilapag na natin, yun ang gagamitin natin. Ayan na. Papatong na natin ngayon. Babalik na natin. Ayan. Kailangan initin muna natin yung board bago natin ilapag yung Rosin Flux. May nagtatanong sa akin kung ano yung pinagkaiba ng Rosin Flux sa Amtech. Malaking pinagkakaiba. Nga lang, sa akin kasi guys, nagtitipid tayo. Kasi para hindi tayo gumastos sa malaki dahil mahal nga ang original na Amtech. So, itong Rosin Flux, napakamura lang nito. So, sa mga nagtitipid, ito na lang gamitin ninyo sa paglapag ng mga CPU Power IC. Pareho lang naman yung niya, kinakalabasan. Nga lang, medyo mabilis ka dapat dito dahil pag mabagal, kumakapit agad yung yung CPU, dumidikit, tumitigas agad. So, kaya dapat nakaalalay lang yung hot air na hindi nakakahiwalay sa kanya. Yung init kasi, pag medyo mainit yung CPU tinatamaan, hindi kagad titigas yung CPU. So, yan na, pinatong na natin. 350 pa rin yung gamit ko dito guys. Tapos 23 na hangin.
Ayan. Dito natin malalaman kung mapapower ba natin yung unit na to dahil hindi siya nagpa-power. Kaunti na lang to, palalamigin na natin. Kailangan kapit na kapit talaga yun guys. Aalugin nyo ng kaunting-kaunti lang para malaman natin na, na lusaw niya sa loob. So pinaka-importante yung alog ng kaunti para doon natin na malalaman kung kapit na siya o hindi pa. Ayan na. So titest na natin. Dito natin malalaman kung mapapagana ba natin sa rebooling ng CPU. Wala tayong pinalitan dito kundi nag-reboot tayo ng CPU dahil hindi na nagpa-power. Test natin. Charging. Ayun, nag-charge. Ayun. So, power on natin to para malaman natin kung magno-normal ba itong unit na to o hindi. Ayan. Power on. Ayan. Nag-power siya guys. So, natsambahan natin. So, I hope na makatulong ito sa mga bagong technician na ganito yung solusyon na ginagawa natin. Ayan. Bukas na siya. Ayan. Ayun, may password. Hindi natin mabuksan. Pero okay na to guys. Napagana na natin. So, I hope na makatulong ito sa mga kapwa ko technicians. See you in the next video ulit. Maraming salamat. Thank you.